Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. At si General Pat ay nagsalita at sinabi, "Hindi masasayang ang iyong buhay na binuwis mo sa labanan na ito. Sisiguraduhin namin General Miles, na ang lahi ng mga elf ngayon gabi ay aming nang wawakasan. Pinapangako ko iyan sa iyo. At ang lahat ng mga kasundaluhan ng lahi ng mga elf, tulad ng ginawa nila sa iyo. Aalisan ko din sila ng mga ulo. Papatayin ko silang lahat," sabi ni General Pat sa pasigaw na tono. At si General Pat ay tumingin sa direksyon na kung nasaan ang mga kasundaluhan ng lahing barbarian na nakikipaglaban ngayon sa mga kasundaluhan ng lahi ng mga elf. Natatanaw ni General Pat ang mga nangyayari mula sa taas ng pader ng imperyo ng lahi ng mga elf. At si General Pat ay mabilis na tumalon mula sa taas ng pader. At sa pagbaba niya ito ay tumakbo patungo kung nasaan ang lahat. Habang ang mga mata ni General Pat ay labis na namumula sa mga oras na ito. At samantala sa loob ng kaharian ng lahi ng mga elf, si Yui ay labis na nag-aalala sa mga oras na ito. At si Yui ay nagpas siyang tumungo sa labas ng kaharian ni Master Ken. Si Yui ay naglakad sa hallway, habang naglalakad si Yui sa hallway. Sinalubong siya ng 2 sundalo ng lahi ng mga elf. At ang 2 sundalo ay nagsalita at sinabi, "Miss Yui, kailangan mo nang makaalis dito. Ang mga kalaban natin ngayon ay lamang nasa labanan na nangyayari, at ang mga nilalang na sumalakay sa atin ngayon ay maya-maya nandito na sila. Halika Miss Yui, dadalin ka namin sa lugar ng mga mangkukulam na elf upang dalan kay Haring Ken," sabi ng 2 kasundaluhan ng lahing elf. Nang marinig ito ni Yui, siya ay nagsalita at sinabi, "Hindi ako aalis. Hindi ko kayo iiwan. Lalaban ako kasama nyo. Kung aalis ako dito ngayon at alam ko na wala akong ginawa, hindi kakayanin ng konsensya ko. Mas okay nang lumaban at mapaslang sa mga oras na ito kaysa iwan ko ang sarili ko mga kalahi. Kaya wag nyo na ako pilitin na umalis. Dahil hindi ko ito gagawin. Papamunuan ko kayo sa labanan na ito sa abot ng aking makakaya," sabi ni Yui sa seryosong tono. Nang marinig ito ng 2 kasundaluhan ng lahing elf, sila ay nagsalita at sinabi, "Miss Yui, mas malaki ang pag-asa natin makabawi sa mga nilalang na iyan kung tayo ay matatalo ngayon. Kung ikaw at si Master Ken ay magtutulungan, hindi kaduwagan ang umatras sa laban," sabi ng isang sundalo ng lahing elf. Nang marinig ito ni Yui, tuldok, siya ay napasimangot at sinabi, "Nagdesisyon na ako, kaya tumahimik na kayong dalawa. Lalaban ako hanggang kamatayan. Tayo na sa labas ng kaharian kung nasaan ang iba natin mga kalahi," sabi ni Yui. At ito ay naglakad na papalabas. Ngunit hinawakan ang kanyang braso ng isang sundalo ng lahing elf at sinabi, "Hindi namin hahayaan Miss Yui na ikaw ay mapahamak. Kaya umalis na tayo dito ngayon," sabi ng sundalo ng lahing elf. Nang maramdaman ni Yui ang paghawak sa kanyang braso ng isang sundalo ng lahing elf at nang marinig niya ang sinabi nito, si Yui ay agad-agad na sinampal ang muka ng isang sundalo. At ito ay sumigaw, "Bitawan mo ako kung ayaw mo na ikaw ang paslangin ko. Naglakas loob ka na ako ay hawakan. Kaya hanggat nakakatimpi pa ako, bumitaw ka na," sabi ni Yui sa galit na tono. Ang sampal ay tumama sa muka ng isang sundalo ng lahing elf. At agad-agad ito bumitaw sa pagkahawak sa braso ni Yui nang marinig nito ang mga salita na nagmula kay Yui.
At si Yui ay nagsalita at sinabi, "Kung nais niyong iligtas ang sarili niyong dalawa, umalis na kayo. Tumungo kayo sa lugar ng lahi ng mga mangkukulam at humingi ng tulong kay Master Ken at kila Sophie. Habang ako ay tutulong sa ating mga kalahi." Sabi ni Yui at ito ay naglakad na patungo sa labas ng kaharian. At ang isang sundalo ay napakamot ng ulo at tumingin sa isa pang sundalo at sinabi, "Hindi natin magagawang isama si Miss Yui. Tayo na lang magtungo sa lungsod ng mga mangkukulam na elf. Upang ipaalam kay Haring Ken ang nangyayari sa ating imperyo at kaharian. Halika na magmadali na tayo," sabi ng isang sundalo ng lahing elf. At ang dalawa ay kumilos na. Ang malilang ng dalawang kasundaluhan ng lahing elf. Sila ay dumaan sa harapan. Hindi sa tagong lagusan sa likod ng kaharian. Samantala, si Yui ay nakarating na sa labas ng kaharian. Nakikita niya ang ilang daan na bilang ng mga kasundaluhan nila na labis na nagbabante sa labas ng kaharian. Nararamdaman ni Yui ang pangamba ng mga kasundaluhan na nasa harapan ng main door ng kaharian ni Master Ken. At si Yui ay nagsalita at sinabi, "Makakaya natin ito ng sama-sama. Hindi ko kayo papabayaan. Lalaban tayo hanggang kamatayan," sabi ni Yui sa malakas na tono. Nang marinig ito, ng mga kasundaluhan na nasa harapan ng main door ng kaharian ni Master Ken. Sila ay napalingon sa likod. Nakikita nila ang figure ni Yui. At ang isang sundalo ay nagsalita at sinabi, "Miss Yui, ikaw pala. Hindi ka ba aalis ng kaharian upang iligtas ang iyong sarili?" Sabi ng isa sa mga kasundaluhan na nagbabante sa labas ng kaharian ng lahi ng mga elf. Nang marinig ito ni Yui, siya ay nagsalita at sinabi, "Oo, lalaban ako na kasama nyo. Ako ang mamumuno sa inyo sa labanan na ito. Kaya lakasan nyo ang loob nyo. At huwag isipin na tayo ay matatalo. Gagawin natin lahat upang maprotektahan ang bawat isa. At pagbayarin ang mga nilalang na iyan sa kanilang ginawa sa ating mga kasamahan at sa ating imperyo." Sigaw ni Yui. Nang marinig ito ng mga kasundaluhan ng lahing elf, sila ay nabuhayan at sumigaw. "Hanggang kamatayan lalaban tayo," sigaw ng mga kasundaluhan ng lahing elf. At si Yui ay nagsalita at sinabi, "Habang wala pa sila dito, maglikom kayo ng mga sandata natin. At ilagay nyo sa bawat sulok. Ako na ang bahala sa mga sandata na malilikom nyo. Kumilos na kayo," sabi ni Yui. Nang marinig ito ng mga kasundaluhan sila ay naguluhan at sinabi, "Anong binabalak mo, Miss Yui? Kukunin ba namin ang mga ekstrang sandata na mga nakatago?" Sabi ng mga kasundaluhan. Nang marinig ito ni Yui, siya ay nagsalita sa seryosong tono at sinabi, "Tama kayo. Sundin nyo na agad ang aking sinasabi. Kunin nyo ang mga arrow at mga espada na mga nakatago at ilagay nyo sa bawat sulok. Kumilos na kayo," sigaw ni Yui. Nang marinig ito ng mga kasundaluhan, sila ay agad-agad na tumugon at sinabi, "Masusunod, Miss Yui." At ang ilang mga kasundaluhan ay kumilos upang kunin ang mga espada at mga arrow na mga nakatago. At si Yui ay tumayo sa harapan ng mga kasundaluhan ng lahing elf at sinabi, "Makinig kayong lahat. Gagawin natin lahat hanggang makarating at makabalik sila Master Ken dito. Nag-utos na ako sa dalawang kasundaluhan na magtungo sila sa lugar kung nasaan ngayon si Master Ken. Hindi tayo susuko sa mga kalaban. Kaya kailangan natin magtulungan upang tumagal tayo sa labanan na ito. Alam ko na hindi sapat ang bilang natin ngayon, kumpara sa ating mga kalaban. Ngunit pilitin natin na kaya ito hanggang sa makabalik sa atin sila Master Ken at ang iba pa natin mga kasamahan." "Maliwanag ba?" sigaw ni Yui. Nang marinig ito ng ilang daang kasundaluhan, sila ay agad-agad na tumugon at sinabi, "Masusunod, Miss Yui." At si Yui ay tumingin sa hindi kalayuan. At hinimok niya ang kanyang spiritual na lakas, upang makita niya ang nangyayaring labanan sa loob ng imperyo. At ang paningin ni Yui ay lumawak. At nakikita niya na lamang sa labanan ang mga nilalang na sumalakay sa kanila ngayon gabi. At samantala, sila Dax, Chester, General Kai, General Brian, ay labis na nakikipaglaban sa mga oras na ito. At si Chester ay sumigaw at sinabi, "Kung ayaw niyong mamatay sa mga oras na ito, sumuko na kayo at wag nang lumaban." Sigaw ni Chester sa malakas na tono. Habang ang espada ni Chester ay tumatama sa mga katawan ng mga kasundaluhan ng lahi ng mga elf. At sa ilang minutong labanan,
Ilang mga bilang na lang ng mga kasundaluhan ng lahing elf ang natitirang nakikipaglaban, at ang isang sundalo ng lahing elf ay biglang sumigaw at sinabi, "Tigil na, susuko na kami, hindi na ako lalaban pa." Sigaw ng isang sundalo ng lahing elf. Nang marinig ito ng ibang kasundaluhan ng lahing elf, sila ay agad-agad na tumigil at napatingin sa isang sundalo na sumuko. At ang isang sundalo ng lahing elf ay nagsalita at sinabi, "Mga kasamahan, hindi ko na kayang lumaban pa. Napakadaming dugo na ang nawawala sa aking katawan dahil sa mga natamo ko na sugat. Kaya sumuko na din kayo." Sabi ng isang sundalo ng lahing elf. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!